Hello everyone! Good morning, good evening sa Pinas. So yeah, it's so sad to say. Ang balita ngayon ay wala na pong open work permit na ibibigay ang Government of Canada sa mga student pathways. So, ang nangyari kasi ang dati po ay katulad sa kapatid ko po, open work permit ang asawa niya. Sakay na po sila sa dependent as a student visa, and then independent yung mga bata. So ngayon ang nangyari, wala na po, at isa pa, wala na pong student pathways dito kung hindi po kayo kukuha ng mga doctorate, masteral. So wala na yung college or short course. So inistrikto na nila, I know na po to, temporary lang to, change din po ito kasi dahil lalo dito sa Atlantic, dahil nag-boom agad 95% since 2019 hanggang 2023, nag-boom ng 95%, hindi po ready ang housing dito, Medicare, lahat po ay parang nag-high crisis dahil nabagsakan ang immigrants, so hindi sila naka-ready. Kasi dati, tanggap lalo dito sa Atlantic, ang shoe money sa mga student ay 10,000 Canadian dollar lang, approximately 400,000 pesos, so sobrang dami. Tapos yung asawa, open work permit, which is pwede sila magtrabaho dito kahit anong trabaho. So ngayon ay bad news po, pero hopefully temporary lang to hanggang ma-settle in po dito. Ngayon binibilisan nila ang mga buildings, mga apartment, mga pabahay dahil po naka-waiting list po ang mga new immigrants dito, lalo pag walang mga kakilala. Kaya yung meron ng mga visa, guys, please na po kayo, mag-book na po kayo or may kakilala kayo, maghanap na po kayo ng matirahan bago kayo punta dito. Kasi ang nangyari, karamihan dito, lalo ang mga Filipino, sobrang mahal, guys. Airbnb sila, so per day po dito. May pinakamura ditong, may kakilala ko dito, nagpa-Airbnb, $50 a day. Pinakamura na yun kasi hindi masyadong renovate yung bahay. Pero sa mga regular na Airbnb, yung parang mga maliit na motel sa atin, parang mga motel talaga, 70, ang pinaka-cheap ay $70 per day. So sobrang mahal, guys. Mauubos yung mga pirang dinadala nyo. Yan ang nangyari po dito. Tapos yung iba namang kurso sa NBCC dito sa Moncton, ayan po ang hit talaga dito na school na nag-booming around sa Canada is NBCC, New Brunswick Community College. Nandito po, meron silang maraming branches sa iba't ibang provinces dito sa Atlantic. May Fredericton, may St. John dito sa Moncton, kasi ang Moncton po, kaya dito sila nagbagsakan kasi main city po. So nandito po lahat, and then ang ang tuition nila ay sobrang mura, kalahati po. Sa Ontario is dati 18,000 to 22,000 ang college doon, except sa university. Ang university umabot po ng 30 to 32,000 per year po yung tuition nila. Dito po ay only 10,000 to 11,000. Ngayon ang nangyari, yung ibang mga course kinakancel. Yung course nila, naswertihan lang talaga yung kapatid ko, hindi na-cancel yung accounting niya. Yung ibang course, maraming course na kinakancel, hino-hold sila sa sunod kasi ina-arrange nila. So ang nangyayari kasi sa school, ang number one reason na hindi kinancel muna yung iba at hindi na sila tumatanggap kasi napuno tanggap ng registration. Dili na akalain na ganito pala ang sitwasyon. Wala nang space sa school, lalo na mga new immigrants, iba-ibang immigrants galing iba't ibang country. Yung washroom nila, lahat ng yung facilities hindi na katulad dati. So Canadian doesn't like that way, yung hindi malinis, makalat na, hindi na well organized, kaya hinuhold mo na nila. So hinahanapan naman nila ng paraan yan. Ngayon makikita namin yung booming dito sa Moncton. Oh my God, it's shocking. We moved here since 2020, July, yung nag-hit ng pandemic, kasi yun ang plan talaga namin bibili ng bahay hanggang praise God, hindi naman na
ano namin, pasensya na sa background. You guys go on the TV room right now. I don't want no noise here, please. Thank you. Cameron? No playing the table. It's gonna scratch. Go there on the carpet. Go on the other table. Green table. Or carpet. Not on the table. It's gonna be scratch. So, ngayon, ay, ang gulo itong mga laga. So, ngayon, yun, hinuhold nila yung ibang course na tsambahan ng to yung kapatid ko hindi nasali. Punong-puno sa sobrang dami. Nag 95% talaga ang bagsak ng immigrants. Sa student lang po yan, student applicants. So ngayon, really sad kasi sobrang mahal na hopefully mag-ano din yan, babalik din sa normal ones na masettle in na yung mga pabahay dito, ma-arrange na nila lahat. Yung school facilities, number 1 taga-pabahay. Kung makikita nyo since 3 years ago, ang bahay nila nag-spike talaga. Ang market price almost 4 times yung, times 4 yung kamahalan. So nag-try ako 3 months ago kasi nagplano kaming bibili ng second house for rentals. Na-curious ako at the same time, gusto ko talaga papasok ng rentals business. So ngayon, na-curious ako, narinig ko sa news na ganun nga yung market. Sandali lang. Ate Mia and Cameron, go on the TV room now, please. Go on the TV room now, Cameron. Thank you for listening, Ate. Ate, very good, Ate. So ngayon, wala na. For times 4 ang taas. Tapos yun nga, na-curious ako. So na-meet ko yung dalawang realtor. Tapos ayun, ilang bahay din yung na open house ko. Oh my God, it's been crazy. Naglaylo ako, nagminto muna ako. Sabi ko sa realtor ko na mag-slow down muna ako ngayon. Antay ako kung mag-call off na ang market. Grabe ang bahay. Tapos hindi lang yung presyo na tumaas na almost more than 4 times ang kamahalan since 2020. Dahil nga ang high demand, ang daming gustong bumili ng bahay kasi sa sobrang daming population na ngayon. Pero hindi pa sila gumagawa ng mga bagong pabahay. So yan ang nangyari. So nag-biddings, ang worst pa ay yung mag-biddings. Minsan umaabot more than 10 people biddings. Ilang beses ako natalo. 3 beses at hindi na ako umulit kasi hindi naman ako ayaw ko makipag-biddings na higher than the amount dahil sa mababa ang property, di ba? So quality ng property, so yun, minto muna kami. So hopefully sunod na naman i-call off muna yung market. So anyway, move forward tayo. So ang nangyari ngayon sa mga student, yun ang nangyari, inano lang nila yan in-restricto para po mag-slow down kasi nag-boom talaga, guys. Imagine 95% ang student. So lalo na ang Filipino, pangalawa tayo, ang first ay Indian ba to o China? Ang mga Chinese, basta pangalawa tayo. So it is dalawa, Chinese, Indian, and then Chinese or Indian, and then pang second is Philippines. So yun, parang Chinese ang first and then third ang India. So yun po ang nangyari. So sad sa mga nagbabalak. Mabuti na lang hindi. Yun nga ang sabi nila, pag may plano, go lang. Huwag mo i-antay kasi may opportunity, grab nyo na kasi hindi mo masabi anong mangyari bukas. So anyway, yun lang po ang good news. And so na video, sagutin ko po yung mga katanungan nyo isa-isa. Okay guys, gawin ko na lang ng video. Hindi ko mahabol mag-type isa-isahin pa. So yeah, have a good one. And yun lang po. And ingat po lahat. Bye-bye. So si Mia anarak, ay Mia, taga-bukid siya na kami, hawad magkapadaos-os. Wala, pero sa kangaya sa isang idagan. Pabilahin mong mama, good exercise.